Mabuhay ang Pilipinas! 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 Sa gitna ng kasinungalingan at pang-aapi sa pagsakop ng Espanyol, tahimik na nabuo ang isang kilusang magpapalaya sa lahing Pilipino. Ang Katipunan, isang lihim na samahan, ay naging ilaw sa gitna ng dilim. Pinamunuan ng mga taong pinanganak sa kahirapan, ngunit puno ng tapang at pag-asa. Sa pamumuno ni Andres Bonifacio, isinumpa ng Katipunan ang isang layunin, ang ipaglaban ang kalayaan ng Pilipinas. Mabuhay ang kalayaan ng Pilipinas! Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay! Pilipinas! Mabuhay ang Pilipinas! Supremo, ikaw ba ang dahilan kung bakit tayo natalo sa San Juan? Dapat ka naming arestuhin! Hindi ko kailanman pababayaan ng Katipunan. Ako ang Supremo. At tungkulin ko na pamunuan ng lahat. Pero hindi tayo magwawagi kung tayo ay magkakawatak-watak. Tayo may mag-usap ng mahinahon, kailangan natin magkaisa para sa ating mga layunin. Tama ka, Presidente. Pero ang pagkakaisa ay nagmumula sa respeto at pagkilala sa otoridad. Supremo, kailangan natin maganda para sa demonstrasyon bukas. Ang mga magdiwang ay naisipakita ang kanilang lakas at suporta sa iyo. Anong layunin ng demonstrasyon? Hindi pa ba sapat ang aking pagdating? Supremo, kailangan namin ipakita sa lahat na ikaw ang tunay na pinuno ng Katipunan, na ang mga tao ay handang magpakamatay para sa iyo at sa ating bayan. Mahalagang ipakita ang pagkakaisa ng lahat ng sektor. Ngunit tandaan natin, hindi sa dami ng sundalo o lakas ng armas ang ating laban, kundi nasa ating panindigan at prinsipyo. Kailangan magkaroon tayo ng pagkakaisa. Dapat tayo maghalal ng mga pinuno na tunay na magsisilbi sa bayan. Bakit pa magkakaroon ng isa pang eleksyon? Hindi pa ba sapat yung mga nagawa natin para sa magdalo? Tsaka, kami ang mas nakapagpanalo ng mga labanan. Ano ba? Hindi ito usapin kung sino mas magaling. Ang dapat ang isipin natin ay ang kalayaan ng ating bayan. Hindi dapat tayo nag-away-away. Kung patuloy tayong mag-aaway, wala tayong mapapala. Ang kalaban ay mas nagiging malakas habang tayo nagkakawatak-watak. Magandang hapon sa inyong lahat. Ngayon magbubukas tayo ng pagpupulong upang talakayin ang mga hakbang para sa pagtanggol ng ating bayan. Bago tayo magsimula mag-diskusyon, kailangan muna natin pagplanuhan ang mga gobyernong dapat itatag upang maging maayos ang pamahalaan. Ngunit, ang gobyerno ay naitatag na bago pa ang pamumuno ng Katipunan. Ang general na si Emilio Aguinaldo ay nakikipagtunggalian sa isang matapang na depensa laban sa pwersa ng mga Espanyol. Labirin tayo matatag! Ipakita ang ating tapang para sa paglaban sa kalayaan! Yerte! Hola, Merte!
kabila ng sagupaan ng mga espada, may ibang uri ng labanan ang nagaganap sa kabilang dako, isang labanan ng politika. Dahil pangalawa si Anis Bonifacio sa nakakuha ng maraming boto para sa presidente, dapat siyang maging vice-presidente. Ngayon magpatuloy na tayo ng eleksyon para sa Kapitan General. Ako ang nanalo sa posisyong Kapitan General. Wala nang makakaalam ng aking limitasyon at kakayahan. Ang posisyon na ito ay lampas sa aking kakayahan. Kaya tumihingi ako ng pag-unawa kung sakaling hindi ko ito matanggap. Dumidilim na, kaya't magsimula na tayo ng eleksyon para sa iba pang posisyon. Para mapabilis ang halalan, dapat ang mga botante ay makbang sa tabi kapag tinawag ka na ng mga kandidato. Ang posisyon ng Director ng Interior ay isang mataas na posisyon na hindi nararapat ng isang tao na hindi na nga nakapagtapos, wala pang diploma sa batas ang humawak dito. Sa ating lalawigan, tayo ay may abogado na si Jose Del Rosario. Kaya dapat tayo ay magprotesta sa nahalal na ito. Bumoto tayo para kay Jose Del Rosario. Di ba't pinagkasunduan na susundin natin ang desisyon ng nakakarami at hindi tayo titingin sa katayuan ng nahalal? Humiling ako ng paliwanag mula sa kapulungan dahil sa mga paninirang sinabi mo! Ako ang Supremo. At bilang Pangulo ng kapulungan na ito, at pinuno ng kataas-taasang konseho ng Katipunan, dinedeklara ko na ikansela lahat na napagdesisyonan ng kapulungan na ito. Sa gitna ng kasinungalingan at pang-aapi sa pagsakop ng Espanyol, tahimik na nabuo ang isang kilusang magpapalaya sa lahing Pilipino. Ang Katipunan, isang lihim na samahan, ay naging ilaw sa gitna ng dilim. Pinamunuan ng mga taong pinanganak sa kahirapan, ngunit puno ng tapang at pag-asa. Sa pamumuno ni Andres Bonifacio, isinumpa ng Katipunan ang isang layunin, ang ipaglaban ang kalayaan ng Pilipinas.